Mahirap ang buhay. Ang pangit ng aking kapitbahay. Diba? Ay, hindi natin alam kung anong sinasabi natin, dumarating. See? Remember, words are spirit. Bakit hindi nakapasok mga Israelita sa lupang pangako? Puro reklamo. Bulong lala ang mga away-away sa loob ng tahanan eh. Sagutan ng sagutan. Parehas. Ang hahatol sa atin ay yung salitang binitawan natin. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ, according to Matthew, chapter 12, verses 33 to 37. Make a tree good, and its fruit will be good. Or make a tree bad, and its fruit will be bad. For a tree is recognized by its fruit. You brood of vipers, how can you who are evil say anything good? For out of the overflow of the heart, the mouth speaks. The good man brings good things out of the good stored up in him. And the evil man brings evil things out of the evil stored up in him. But I tell you that men will have to give account on the day of judgment for every careless word they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Ipalagay ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang bunga nito. At ipalagay naman ninyong masama ang punong kahoy kung masama ang bunga nito. Sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Kayong lahi ng mga ulupong, paano kayong makapagsasabi ng mabuting bagay gayong kayo'y masasama? Sapagkat kung ano ang bukang bibig, iyon ang laman ng dibdib. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya. Sapagkat ikaw ay pawawalang sala o parurusahan batay sa iyong mga salita. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. To God be the glory. Oh, kumusta na kayo? Thank God! I am blessed! Happy and prosperous talaga! Magaling ka, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, ugas ng pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matalay! Thank God! Anak ko'y mayaman, at matalino pa. Thank God, ako'y marangal, at matuwid ka.
happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ng pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maginhawa at matagumpay. Purihin ang Panginoon. Okay, find your partner. Find your partner. Unang tatanong mo sa partner mo, are you good or bad? 1 plus 1. Anong sasagot mo sa pangalawa? Siyempre, 1 plus 1. Are you good or bad? 3 plus 3. I am good. Sino sumagot ng good? Okay, anong sasabihin mo sa huli? Sa huli, sasabihin nyo, tingnan natin ngayon. Tingnan natin ngayon kung sino talaga ang good o sino ang bad. 1 plus 1. Are you good or bad? 3 plus 3. Good. 7 plus 7. Tingnan natin ngayon. Purihin ang Panginoon. Tasa kamay. Sabihin kong 3, yuyuko ng 3 ulit. Sasabihin nyo 3 ulit, I am good, I am good, I am good talaga. Ulitin nyo nga. I am good. I am good. I am good talaga. Okay, 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Okay, you may be seated. Jesus said, make a tree good, and its fruit will be good. Or make a tree bad, and its fruit will be bad. For a tree is recognized by its fruit. You brood of vipers, how can you who are evil say anything good? For out of the overflow of the heart, the mouth speaks. The good man brings good things out of the good stored up in him, and the evil man brings evil things out of the evil stored up in him. But I tell you that men will have to give account on the day of judgment for every careless word they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sabihin niyo ang salitang words. Ano ibig sabihin ng words? Salita. Sabi dito, pagdating ng araw ng paghuhukom, tayo ay pawawalang sala o hahatulan ayon sa ating mga sinalita nung tayo'y nabubuhay pa dito sa balat ng lupa. Kaya mahalaga po yung mga salitang binibitawan natin. Well, anyway, the message is, make a tree good, and its fruit will be good. Or make a tree bad, and its fruit will be bad. For a tree is recognized by its fruit. Okay, tanong, paano mo gagawing mabuti ang isang punong kahoy o kaya ang isang tao na masama? At paano mo naman gagawing masama ang isang magandang punong kahoy o isang mabuting tao para maging masama? Paano? Paano?
Ipalagay ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang bunga nito. At ipalagay naman ninyong masama ang punong kahoy kung masama ang bunga nito. Sapagkat sa bunga makilala ang puno. So ang tanong ay, paano natin malalaman yung puno na masama o mabuti? Sa pamagitan ng kanyang bunga, ay kung hindi pa namumunga. Halimbawa, mayroon akong 2 puno sa aking bakuran, 2 mangga, parehas mangga. Yung isang puno doon, ang bunga ay maasim. Ang isa naman ay matamis. Kung tatanungin ko kayo, alin puno dyan ang matamis at alin puno ang maasim? Anong isasagot nyo? Wala pang bunga eh. Wala pang bunga. Paano nyo ngayon malalaman? Tatanungin nyo kung sino ang naghasik. Sapagkat yung naghasik lamang ang nakakaalam ng butil na asim at butil na matamis. Amen ba? Narinig yun? So in other words, paano nyo gagawing mabuti ang isang masamang punong kahoy? O ang isang tao na masama? O kaya yung mabuti, paano natin pasasamain? Sabi dito sa English kasi, make a tree good and its fruit will be good. Sa Tagalog naman, ipalagay ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang bunga nito. Sa tingin ko, yung translation sa Tagalog ay hindi angkop dun sa English, di ba? Yung palagay at saka yung make, magkaiba po yon. Dapat doon, if it says, make a tree good, gawin nyo ang puno na isang mabuti. Diba? Hindi tayo magpapalagay. Kadalasan kasi, nagkakasala ang tao at nagkakamali sa kanyang sinasalita dahil sa palagay. Palagay ko, magnanakaw yan. Palagay ko, sinungaling yan. Palagay mo pa lang yon, pero hindi mo pa naririnig. So para malaman mo kung sino ang taong yon, kailangan pakinggan mo ang kanyang sasabihin. Sapagkat buhat sa bibig niya, makikilala ang isang tao. Kung siya ay mabuti o masama. Ngayon ang tanong ay, paano natin gagawing mabuti ang isang masama? Paano? How can you make a bad tree good? Gusto niyo malaman? Mahirap yata yun, ano? Mahirap bang gawin na mabuti ang isang masama? Dapat patayin na lang. Para hindi makahawa doon sa... May kasabihan na wag mong ilalagay sa isang basket ng mabubuting mangga yung isang bulok sapagkat mahahawa yung iba. Bulok na yon, di ba? Ang pinag-usapan pa lang natin dito yung puno. Tandaan niyo to. Nagsisimula po yan sa binhi. Sa binhi. Pag itinanim mo ay galing sa maasim na puno, yung binhi mo, automatic yun ay magiging maasim ang bunga ng punong yun. Amen ba? In other words, para madali natin tandaan, plant a good seed and the tree will be good. If the tree is good,
the fruit is good. Good seed, good tree, good fruit. Pagdating sa tao, good words, good man, good good ang kanyang pagkatao. Amen ba? Ngayon, makikilala natin kung siya po ay talagang good sapagkat sa bawat sasabihin niya, malalaman natin kung siya ay mabuti o masama. Amen ba? Okay. According to Galatians chapter 6, verses 7 to 8, this is what I have discovered. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. The one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction. The one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Therefore, conclusion is, the kind of tree we make or grow depends on the kind of seed we plant or sow. Likewise, the kind of person we grow depends on the words we speak to them, because words are spirits and they have life, and they grow and bear fruit at its proper time. There are two kinds of words that goes out from the mouth of man, the evil and the good. The evil words represents the bad seed, and the good words which comes from the mouth of God are the good seeds. Narinig niyo yun? Now, next question will be, how do you differentiate the good from the bad? The good words from the bad words. Ang bawat salitang ating naririnig ay isang espiritu at may buhay. Kapag ito ang madalas dinidig ng tao, iyon ang uukit sa kanilang kaisipan at mananatili sa kanilang puso. Iyon ang huhubog ng kanilang buhay. Kaya dito sa El Shaddai, marami ang nagbabagong buhay. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang ating naririnig dito sa himpilan ng DWXI ay mabubuting binhi, mabubuting salita, good seed, good words na galing sa bibig ng Diyos. Sapagkat tandaan nyo, walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Ito ba kayo nung Martes? So, kasunod po ito doon. Kung natatandaan nyo, yung isang mayaman na lumapit sa Panginoon, ang sabi niya, mabuting guro, good teacher, what must I do to inherit eternal life? Ano po ang dapat kong gawin? Ang sagot ni Jesus ay, why do you call me good? No one is good but God alone. Walang mabuting tao maliban sa Diyos. At maliban ang taong ito ay pasakop sa Diyos. Amen ba? So para magawa natin ang isang taong masama, magawang itong mabuti, dapat ito ay hinahasika ng mabubuting binhi. Sa primero, hindi po yan maintindihan ng isang masamang tao, yung salita ng Diyos.
Kayo, naintindihan nyo ba salita ng Diyos noong una? Nagka-interest ba kayo? Hindi. Hindi. Ngayon, bakit kayo nagtitsaga pag Sabado at Martes dito? Sapagkat may natikmang kayong matamis na bunga ng puno. Amen? According to Matthew chapter 13, verses 18 to 23, this is about the parable of the sower. Listen then to what the parable of the sower means. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in his heart. This is the seed sown along the path. What was sown on rocky places is the man who hears the word and at once receives it with joy. But since he has no root, he lasts only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, he quickly falls away. What was sown among the thorns is the man who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful. But what was sown on good soil is the man who hears the word and understands it. He produces a crop yielding 100, 60, or 30 times what was sown. So yon. So iba-ibang antas yung pakikinig, yung hinahuhulugan ng salita ng Diyos. Yung una, todo pasa, hindi niya maintindihan. Hindi niya inintindi. Kaya umuwi siyang ganun pa rin. Walang pagbabago. Yung iba naman ay naunawaan, sandali. Kaya malakas ang amen. Malakas kung pumalakpak. Kaya lang, hindi niya tinandaan. Naunawaan, pero hindi tinandaan. Kaya pag uwi, walang natandaan. Diba? So walang pagbabago. Amen? Nang madulas doon sa banyo, nakalimutan lahat. Yung pangatlo naman, naunawaan niya at tinandaan niya. Kaya lang, pag uwi niya, ang nakita niya maraming problema sa buhay. Dumating yung naniningil ng tubig, naniningil ng ilaw. Diba? May balita pang narinig na yung mister niya, sumakay ng bahay. Ayun. So, nawala rin yung kanyang narinig, naunawaan at natandaan. Subalit yung panghuli ay isang matabang lupa. Good soil. Ibig sabihin nun, nang marinig niya ang salita ng Diyos, masaya niyang tinanggap, maluwag sa kanyang loob. Wala siyang tanong-tanong. Inunawa niya at iningatan sa kanyang puso. Iyon ang naging laman ng kanyang puso. Lumaki po iyon, tulad ng isang punong kahoy, hanggang sa iyon ay namunga. Nang mamunga na po iyon, nakita ng iba, natikman din ng iba. Natikman ng kapitbahay, natikman nung nasa loob ng sambahayan niya. Paano matitikman nga pala yun ng inyong kasambahay o kasamaan sa bahay? Siyempre, nagbago yung ating kilos, nagbago yung ating tono na dati magaspang, nagbago yung ating pananalita. Iba na kayo nang naririnig. Dati palasigaw tayo noon, dati palamura tayo noon, matamis, malutong kung magmura. Ngayon, hindi mo narinig sa bibig niya. Ang narinig mo sa kanyang bibig, thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Diba? Ayun. Pag nadapa, praise the Lord. Hallelujah. Pag nadukutan ng cellphone, praise the Lord. Hallelujah.
Pag nanakutan ng balabal, pati damit, hinubad. Binigay niya. Doon nakikilala yung puno. Amen? Now, question, how do you know that the seed you will sow or plant is good or bad? Paano malalaman na yung iyong itinanim na binhi ay mabuti o masama? Paano? Bakit kita himik? Interesado kayo malaman? Ang sabi niyo sa umpisa, nang pinamili kayo, good or bad. Anong pinili niyo? Sinabi niyo yung good kayo. Diba? So, 3 ulit niyo pang inulit na I am good, I am good, I am good talaga. Ngayon, gusto niyo malaman ba talagang good kayo? Okay, isa-isa natin. Huwag tayo mang-uhula sapagkat pinagpuyatan ko ito. Ako kasi nagigising alas 3 ng gabi pa. O oras pa doon sa Amerika yung aking sinusunod ng aking katawan. Now, tingnan natin muna yung galing sa masama. Kayong lahi ng mga ulupong, sabi ni Jesus, Matthew 12:34, you brood of vipers, how can you who are evil say anything good? For out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Kayong lahi ng mga ulupong. Tayo dati ay kabilang doon sa lahi ng mga ulupong. Paano kayo makapagsasabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Sapagkat kung ano ang bukang bibig, iyon ang laman ng dibdib. Okay, pakikinig kayo sapagkat malalaman nyo kung tama yung sinabi nyo kanina na you are good. Siyempre naman everybody wants to be good. Who wants to be bad? Who wants to be good? Very good. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Isa-isahin natin yung mga namumutawi sa bibig ng tao. Puntahan mo natin ang evil words. Pag sinabing evil, masama yun, di ba? There are only 2 good spirits, the good and the evil. Evil represents the bad. Good represents God. Evil words are irritating. Ano ibig sabihin irritating? Nakakairita. Hindi mo nagugustuhan. Amen? Pag narinig mo, hindi mo nagugustuhan. Uncomfortable ka. Proverbs chapter 15 verses 1 to 3 says, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up trouble. Ang malumanay na sagot ay nakapapawi ng puot, ngunit nakagagalit ang salitang walang taros. Are you following me? Sinusuri natin ngayon yung mga salitang namumutawi sa ating bibig. Malalaman natin kung tayo ay talagang totoong good. Of course, hindi tayo magja-judge yan, yung taong nakikinig sa atin. Tatanungin ko kayo, sa akin bang pangangaral sa inyo, nairita kayo? Napapasama kayo? Tutungo kayo sa kasamaan o sa kabutihan? Nangangahulugan, mabuting binhi ang ating inahasik sa inyo. Amen? A gentle answer turns away wrath, but the harsh word stirs up trouble. Ang malumanay na sagot ay nakapapawi ng puot,
Ngunit nakagalit ang salitang walang taros. Paano kayo natin papaliwanag yun, ano? Ay, basta. Basta. Baka mo isipin ko ano pa ba yun? Basta ganyan yan. Diba? Pero kung sinagot mo ba, siguro naman, hindi totoo yun. Baka nakamukha ko lang yun. Pero pag sinagot ka, bakit? Bakit? Pagalit na ano? Ano, magagalit ka o matutuwa? Pag pagalit, magagalit ka rin. Pero pag malumanay ang sagot sa iyo, malumanay din ang sagot mo. Kung ikaw ay mabuti. Pero pag ikaw masama, malumanay nang narinig mo, ang pasagot mo pasigaw. Nasundan nyo? Kaya kung kayo ay pasigaw kung sumagot, you are not good. You are bad. Pero kayo naniniwalang, kayong lahat na narito at nakikinig sa himpilang ito are good people. Amen ba? Okay, patuloy natin eh. The tongue of the wise commends knowledge, but the mouth of the fool gushes folly. The eyes of the Lord are everywhere, keeping watch on the wicked and the good. Okay. Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman. Ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat na lugar. Ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Narinig niyo yun? So, masama at mabuti, parehas pinagmamasdan ng Panginoon. Parehas pinakikinggan yung kanilang mga salitang binibitawan. Kaya pagdating daw ng huling araw, sa araw ng paghuhukom, lahat ng ating sinabi, tandaan nyo, nakasidi. Ano yung CD? Pagdating ng huling araw, ipiplayback yun. Yung ating ginawa, yung ating sinabi, makikita natin doon sa screen. Manonood ba kayo ng Miracles Are Forever? Magbabayad kayo, ha? Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Bakit kayo magbabayad? Tuwing taon, darating aking birthday, ako po ay nagbibigay regalo. Raffle regalo. Ang ginagamit natin pang raffle, yung ating prayer request. This time, hindi yung ating prayer request ang gagamitin natin, kundi yung ticket doon sa Miracles Are Forever. Nangangahulugan, naniwala kayo sa mabuting binhi na inyong narinig at inyong mas gusto nyong makita sa pamagitan ng pelikula ang magiging kayo pagdating ng panahon. Makikita nyo, pagdating ng panahon, pipilibak sa ating harapan ng mga anghel ng Panginoon yung ating buong pagkatao. Kung kailan tayo nadapa, kailan tayo bumangon, kailan tayo nagpakasama-sama, kailan tayo nagpakabuti at tuloy-tuloy na naging mabuti. Makikita natin yon. So, evil words are irritating. Yung mga salitang nanggagaling sa masamang tao, nakabubwisit, nakakairita, hindi mo gugustuhan. Masisira ang araw mo kapag iyon ang unang narinig mo sa umaga. Second, evil words are full of lies and insults. Mapag-insulto, sinungaling, no? Proverbs chapter 14 verses 5 to 7 says, a truthful witness does not deceive, but a false witness pour out lies. The mocker seeks wisdom and finds none, but knowledge comes easily to the discerning. Stay away from a foolish man, for you will not find knowledge on his lips. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling. Ngunit pawang kabulaanan ang saksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral pero hindi natututo. Ang mangmang, pakinig ng pakinig,
pero hindi nagbabago. Narinig niyo ba yan? Ang mangmang ay nag-aaral pero hindi natututo. Ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Tanong, sino sa iyo matalino? Bakit mahina? Bakit kayo matalino? Sapagkat madali kayong turuan. Amen? Pag sinabing palakpak, pag sinabing sigaw ng amen, pag sinabing halakhak, yan naman talino man ang turuan. Di ba? Pero yung mangmang, naku, makita mo na yan. Tilingon-lingon pa sa tabi, sasabihin, mga ututo. Diba? Pero matalino, kahit baguhan yun, sasabay na lang yun. Gagaya na lang yun para hindi siya mahalatang mangmang. Amen? Pag sinabing, taas ang dalawang kamay. Ayaw, hindi nagtaas ng dalawang kamay dyan. Hindi ko sinasabing mangmang, ha? Ang mangmang ay nag-aaral pero hindi natututo. Ngunit madaling turuan ang taong matalino. Amen? Iwasan mo makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Amen? O sumama ka sa mga taga-El Shaddai. Yun talagang matagal na dito. No? Marami kang matutuhan dyan. Pati pandurukot. Diba? Sino sa inyo ni marunong mandukot? Ibang klaseng pandurukot ito. Yung mga nakatago ng Diyos, na kayamanan, nadudukot ng mga taga-El Shaddai. Amen? Sapagkat alam nila kung paano dukutin. 3 amen. 3 palakpak. O, tatanungin ko kayo, paano nyo dudukutin ang kayamanan ni Yahweh Shaddai? Ha? Ano ika po? Para madukot mo yon, magtatanim ka muna. Kayo ba'y nasubukan nyo na bang kumuha ng tubig sa dibumbang ano tawag doon? Puso? Hindi basta lalabas ang tubig doon. Anong gagawin mo? Bubuhosan mo muna ng tubig. Amen ba? Iyan ang sikreto sa kaharian ng Diyos. Dito lang natin nalalaman. Hango sa Biblia. Gusto mong tumanggap, magbigay ka. Gusto mong mahalin, magmahal ka. Gusto mong patawarin, magpatawad ka. Amen ba? Gusto mo maging matalino? Ano gagawin mo? Ha? Makinig ka. Makinig ka ng mga salitang namumutawi sa isang matalinong tao. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Next, evil words hurts the soul of the listener. Evil words, nakasasakit po yun. Reckless words pierce like a sword, but the tongue of the wise brings healing. Ang salitang walang taros ay sumusugat ng damdamin, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Mali yata ang interpretation nito. But the tongue of the wise brings healing. Yung salita ng taong matalino at mabuti, nagbibigay ng kagalingan, ng kaluluwa. Sa pakikinig lang, gumagaling na. Kaya tinatawag natin itong healing message. Okay, let's go to the good seed. The good seed comes from the good man with a good heart. How do you know?
Paano natin malalaman yon? Ngayon, paano natin malalaman na yung isang taong yan ay mabuti nga? Paano? Sa bihis? Sa sakyan? Sa bahay? Sa kasamahan niya? Ha? How do you know he is a good man? First, if he is a good man, words that will come out from his mouth will bring healing to your soul. Magagaanan ka. Kung ikaw ay namomroblema, pag narinig mo yung salitang nanggaling sa bibig niya, para bang yung ulap nawawala. Nagliliwanag yung iyong paningin. Gumagaan yung iyong pakiramdam. Pero pag galing yan sa masama, lalong sasama ang pakiramdam mo. Lalong manlalabo ang paningin mo. Akala mo naghalo na ang balat sa tinalupan. May kasabihan na ganon. Diba? Pero kapag ito ay galing sa bibig ng isang mabuting tao, ang salitang gagalawin niya ay manggagaling doon sa puso na ang laman ay mabubuting binhi. Amen? Taas ang kamay. Paano kayo magkakaroon ng imbak ng mabubuting binhi sa inyong puso? Paano? Sa patuloy na pakikinig ng magandang balita na galing sa bibig ng Diyos. The tongue of the wise, Proverbs 12:18, brings healing. Nakagagaling. Proverbs 15:4 says, the tongue that brings healing is a tree of life. But a deceitful tongue crosses the spirit. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay. Ngunit ang mahayap na pangungusap ay masakit sa kalooban. Diba? Tanong nyo kayo, pag Sabado nandito kayo, di ba? Pag Martes nandito kayo, pagkatapos ng ating prayer meeting sa pakikinig, anong pakiramdam nyo pag uwi nyo? Malungkot? Mabigat? Magaan? Nawala ng pag-asa o puno ng pag-asa? Bakit? Sapagkat yung binhi, salitang ating narinig, galing sa puso at bibig ng taong puno ng pag-asa, puno ng kagalakan, puno ng buhay. Pag kayo ay nakinig sa tumatanda, tatanda rin kayo. Pag kayo nakinig sa lasing, ano mangyari sa inyo? Malalasing din kayo. Pag kayo nakinig sa pangit, pag kayo nakinig sa gwapo, gwapo rin kayo. Amen ba? Kaya mahalaga po yung pinakikinggan. Kasi may marinig kayo, bakit niya? Parehas sa Biblia naman ang pinangangaral ni Bilal sa pinangangaral ko. Parehas nga. Pero yung bang narinig mo, nagbigay siya ng kasiyahan? Nasiyahan ka ba? O nagka-problema ka? Nabigyan ng solusyon yung problema mo? O lalong nagka-problema pa? So, sa salitang ating pakikinggan, magbubunga sa atin yun. Kaya natin malalaman kung yung ating pinakinggan ay isang mabuti o masamang tao. Amen? Kaya may kasabihan, birds of the same feather flocks together. Pag ikaw ay masiyahin, huwag kang sasama doon sa malungkotin. Hindi magtatagal, malulungkot ka rin. Amen? Pero kung malungkotin ka, sumama ka doon sa mas tao mang masiyahin, di magtatagal, magiging masiyahin ka rin.
Good words or good seeds gives life and saves the hearer from death or destruction. Proverbs 13, chapter 13, verse 14 says, the teaching of the wise is a fountain of life, turning a man from the snares of death. Ang mga turo ng matalinong tao ay bukal ng tubig ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Amen? Kaya sabi ko nung Sabado, lahat ng mga drug addict, drug poser, pumunta sa El Shaddai. Pag hindi kayo binago ng salita ng Diyos dito, papatayin kayo ng pulis. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Hindi po nagbibiro ang ating presidente. Sinabi niya sa akin yon nung pumunta sa akin. Sabi kanya, give me a mandate, Brother Mike, and I'll do it in 6 months. I will solve this problem. Wala pang 6 months nga. Suko na sila lahat, ano? Hallelujah. Good words or good seeds brings good things to the listeners. That is why it is called good news. Kaya laging ina-announce sa atin, kinuha ko po yun doon sa announcement ng anghel sa mga pastol. Ang sabi ng anghel, don't be afraid, I have good news for you. Kaya pag sinasabi ni Brother Rening, I have good news for you, dapat malakas ang palakpakan. Malakas ang sigaw. Bakit? We come here to receive good news. And the good news does not come from man. It comes from the mouth of God. Tatandaan nyo, tayo ay mouthpiece lamang. Tagapagpahayag. Ako ito po ang dalangin, ha? Kayong lahat na dumadalo dito sa El Shaddai, magiging tagapaghatid ng mabuting balita. Sapagkat kung ano ang inyong tinatanggap, siyang magiging daladala nyo. Siyang magiging laman ng puso at dibdib nyo. At siyang magiging salitang lalabas sa mga nguso ninyo. Magbabago. Lahat na pangit sa paligid, gaganda at gagwapo. Lahat na mahirap, yayaman. Proverbs chapter 13, verse 2. From the fruit of his lips, a man enjoys good things, but the unfaithful have a craving for violence. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit nalalasap ng masama ang dulot ng karahasan. From the fruit of his lips, a man enjoys good things. Ganito po yun. Normally, before tayo ay binago ng Diyos, binago ng salita ng Diyos, bukang bibig natin mga pangit o masamang panahon. Mahirap ang buhay. Ang pangit ng aking kapitbahay. Diba? Ay, hindi natin alam kung anong sinasabi natin, dumarating. See? Remember, words are spirits. And there are so many spirits around na hindi lang natin nakikita. Pero, get a radio set. Magbukas ka ng radyo kahit nasa bundok ka. May maririnig ka. May mahuhuli kang tinig. Diba? Magbukas ka ng television. May makikita kang image. Pero pag sinara mo, wala naman dyan. But they are there. They are there. Paano mo ngayon huhulihin yung magagandang bagay na nariyan pala na hindi mo lang nakikita? Gayahin mo ang Diyos. Gayahin mo ang Diyos. Ano ginawa ang Diyos?
Wala siya nakikitang liwanag. Di ba? Puro madilim. Pero naisip niya, magandang liwanag. Anong tinawag niya? Magkaroon ng liwanag. Anong nangyari? Nagkaroon ng liwanag. Amen? Sakit. Bakit madalas ang tao nagkakasakit? Ha? Kasi kaunting diferensya, ang sakit ang ulo ko. Ha? Ano kaya ito? Migraine? O high blood siguro ko, high blood? Diba? Magpapatingin sa doktor. Dok, kunan mo ko, high blood ako, high blood. Sabi ng doktor, pagkatapos, paano mo alam? High blood nga. Kasi tinawag mo na. Diba? Natatandaan niyo kwento ko sa inyo sa puso ko. O, sabi ng doktor yun ha, kinuna niya ako noong January. Nalungkot siya, sabi niya, paano ba ito? Ang bagal na ng puso mo. 46 na lang. Tapos kinausap yung anak kong babae. Pabulong. Kako, masama yata kaya kalagayan ko sa loob ko lang. Ano? Sabi ko sa anak ko, anong sabi ng doktor? Aba, subabayan na kita. Pag nahilo ka daw, kailangan tumakbo ka na sa ospital. Baka tumigil ang puso mo. Kako, hindi. Huwag kang maniwala doon. Malakas ang puso ko. Amen ba? So, kinausap ko. Kinausap ang puso ko. Gusto mo bang mabubuhay natin? Sabi niya, siyempre naman. Di ba? Kako, gusto mo bang peacemaker? Ayaw ko, sabi niya. Kako, bilis-bilisan mo. Bilis-bilisan tibok mo. Kaya nang kami, tinitingnan ng doktor doon, nagulat siya eh. Ba, normal na ang heartbeat mo, hindi na kailangan ng pacemaker. Amen? Ay, pero kung iba-iba siguro yun, mapabalita ko na. Manarinig ba kayo sa akin mula noong January na mabagal ang puso ko, na balak kong lagyan ng pacemaker ng aking doktor? Wala kayo narinig. Sapagat hindi ko naniwala doon. Yung masama, huwag yung paniwalaan. At huwag yung pamamalita sa iba. Kahit na masakit ang ulo mo, huwag mong pamamalita yan. Ha? Kahit doon sa mister mo o misis mo, masakit ang ulo mo, huwag mong sasabihin masakit ang ulo mo. Ha? Pag sinabi, bakit tulala ka? May nararamdaman ka ba? Sasabihin mo na lang, alanganin na, oo, alanganin. Hindi yun eh. Basta walang mamutawing salita sa bibig mo, safe na safe ka. Amen ba? There's a time to be quiet. May tinuro ko na yan eh. Ito po, simpleng aral po ito. Gusto niyong manatiling malusog? May mga doktor kayong dapat kasama. Ang unang doktor niyo kasama dapat si Dr. Diet. Tamang pagkain. Pagkatapos si Dr. Quiet. At ang pangalawang doktor, si Dr. Joy. Kailangan lang masigla ang buhay. A merry heart doeth good more than a medicine. Ang pusong masiyahin, talo pa ang mamahaling right mid. Narinig na yun? Talo pa yan. Amen ba? Ay, alam nyo, mayroon akong ituturo sa Sabado. Mayroon tayong naririnig ditong in His time. In His time, He will make, He makes all things beautiful in His time.
ng Panginoon, purihin ng Diyos. Okay. You listen to this very carefully because I want that song to be corrected. It's found in Ecclesiastes chapter 3. It says, there's a time for everything and a season for every activity under heaven. A time to be born, and a time to die. A time to plant, and a time to reap. A time to kill, and a time to heal. As we go further, verses 9 to 11, ito po ang aking nasumpungan. Ecclesiastes chapter 3, hanapin niyo sa Biblia dyan, ilagay niyo sa screen. Ha? Ecclesiastes chapter 3, verses 9 to 11, particularly verse 11. What does the worker gain from his toil? I have seen the burden God has laid on men. He has made everything beautiful in its time. He has made everything beautiful in its time. It is hindi His time. He made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the hearts of men, yet they cannot fathom what God has done from beginning to end. God has already set everything beautiful. In its time means sa kanya-kanyang takdang panahon. Masama man ngayon ang nangyari sa buhay natin, tatandaan nyo, may mabuting mangyayari yan. Amen. Kaya pwedeng gawing mabuting tao ang masamang tao. At pwede namang gawing masama ang mabuting tao. Depende sa humuhubog na salitang ating naririnig. So God has already set time for everything. He has made everything beautiful in its time. It is meaning sa kanya-kanyang takdang panahon. Hindi His time. Because God has already set eternity in the hearts of men. Kaya ayaw ng tao na mamatay. Sapagkat may longing at desire po tayong mamuhay ng habang panahon. At iyan naman ang plano ng Diyos sa unang taong nilikha niya. Kung hindi lang siya nagkamali ng pagkain ng bungang kahoy na ipinagbabawal. Everything has a time. Sa pangangaral, may panahon. Sa pagtatanim, may panahon. And the beauty of our sowing is that whatever seed we sow, God has already set a time for reaping. If what the seed we have sown is good, then we will be expecting in due time the beautiful and good fruit that God has already prepared for us. May plano ang Diyos sa buhay natin. Bawat buhay ng tao may plano ang Diyos. Walang plano ang Diyos sa buhay ng tao na masama. Lahat ay mabuti. Basahin niyo ang Biblia, Jeremiah 29:11. God said, "For I know the plans I have made for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Bigyan tayo ng magandang kinabukasan. Kaya ako'y naniniwalang darating. Darating. Darating ang takdang panahon na ibinigay sa atin ng Diyos. And it's beautiful. He made everything beautiful in its time. It is, nabasa niya, kita niyo doon? Kaya namabasa ko doon sa San Francisco, sabi ko, wow,
Mali yata in His time. He has made everything beautiful in its time. Sa kanya-kanyang takdang panahon. Because God's time is perfect. He has made everything beautiful already. Kaya lang, yung beauty yon ay hindi pa dumarating ang takdang panahon. Tulad ng bata. No? Right away ba? Makikita nyo na yung batang yon ay magiging Miss Universe? Hindi. Habang lumalaki siya, nakikita nyo yung paghubog sa kanya. At kapag marunong ang nanay mag-alaga niyan, magiging Miss Ambel Business Park yan. Purihin natin ang Sumigaw mga tagumpay! Ako ngayon ay tagumpay, finally. Sabay-sabay! Finally, Finally! finally. Finally, Finally! Sa finally. buhay ng biyaya! Finally. purihin ang Panginoon. Okay, finally, sa ating mga prayer request. Bottled water, handbags, passport. Ayaw nyo gustong pumuntang Amerika? Yung alam passport, kumuha na ng passport. Check yun, pagdating ng birthday ko, may visa kayo. Amen ba? Sabihin niyo, Panginoon, ngayon, alam ko na kung saan ako lalagay sa mabuting puno para magkaroon ng mabuting bunga at magandang bukas. Sa ngalan mo, Jesus, pagpalain niyo po ang lahat ng salitang aking bibitiwan sa bawat sandali mula sa sandaling ito. Pagpalain niyo rin ang lahat ng bagay na hawakan, hihipuin ng aking mga kamay. Loobin niyo nawa na ang lahat na masama na naroon sa aking puso ngayon ay mawala na at mapalitan ng lahat na mabubuting binhi na galing sa bibig ng Diyos. Amen? Amen. Okay, sa bilang kung 3, upo kayo. Upo kayo. At sasabihin nyo, finally, makinig na tayo. Okay. 1, 2, 3. Ayan, makinig kayo, magsisimula na ako. Okay. According to Matthew chapter 12, verses 36 to 37, pakinggan niyo po ng mabuti ito para tayo ay hindi hatulan. But I tell you, Jesus said, that men will have to give account on the day of judgment for every careless word they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya, sapagkat ikaw ay pawawalang sala o parurusahan batay sa iyong mga salita. Naunawaan niyo ba yon? Sabihin niyo, careless word. Ano ibig sabihin ng careless word? Careless. Sabi ko sa inyo, magsisimula pala ako mag-aral. Akala nyo, tapos na kasi finally na, umalis ng iba. Pero ito, sapagkat nandyan pa kayo, ako'y naniniwalang uwi kayong mabubuting tao. Amen? Okay.
Ang mabuting tao, hindi bubulong-bulong. Hindi dadada ng dada. Pinag-iisipan ng mabuti ang salitang kanyang sasabihin. May mga tao kasi, basta lang makapagsalita. Alam niyo kung bakit hindi nakapasok mga Israelita sa lupang pangako? Puro reklamo. Bulong dito, bulong doon. Reklamo kay Moses. Mayroon din dyan, reklamo kay Brother Mike. Tatandaan nyo, lahat na reklamo nyo sa akin, naka-record na yan. Ha? Yan ang hahatol sa inyo. Hindi ko kayo hatulan. Hindi tayo hatulan ng Diyos. Basahin niyo Biblia. Ang hahatol sa atin ay yung salitang binitawan natin. Ha? Pagdating ng panahon, titimbangin ka. Good, bad. Mas marami yung bad na salita. Paano ngayon yun? Ha? Hindi pwede yung isang saglit, good. Isang saglit, bad. Hindi pwede yun. Ha? Para tayo makaiwas sa hatol o sa masama, pag-isipan natin na mabuti yung ating sasabihin. Ganito po yan. Ha? Ako bago magsalita, isipin ko, masasaktan kaya siya? Makakasugat kaya ako ng damin? Makasasama kaya sa kanya? Ha? O makabubuti? Alam mo, marami sa akin humihingi ng payo, di ba? Ang tanong ko sa kanila, susundin mo ba ang payo ko? Ang sabi ng isa, depende. Depende yun. Depende yun. Pag lumapit ka at may ka ng payo, kailangan bukas ang isip puso mo doon sa ipapayo. Ay paano kung hindi mo nagustuhan yung payo? Paano kung hindi mo nagustuhan yung payo? Alam mo bakit hindi mo nagustuhan? Kasi mayroon ka ng gustong gawin na hindi naayon doon sa pinayo sa'yo. Amen? Anong gagawin mo? Tahimik ka na lang. Huwag ka na magsalita. Pag-isipan mo ba na mabuti? Amen? Nasusundan niyo ba? Ha? Tuturuan ko kayo. Basta ako nang mabasa ko yung buhay ni Moses, sinabi doon, namatay si Moses sa edad na 120 ang vision. Hindi nagsasalamin. Ha? Bagsak na ako doon. Pinagsasalamin kasi ko eh. Ang sabi sa akin ng doktor, kailan pa yung salamin mo niya kako 50 years ago pati Hindi mo pinapalitan. Ay, hindi naman nagbabago yung grado eh. Kasi pampagwapo lang ito eh. Amen ba? Hallelujah. So, tatanda niyo ito, we will be judged or saved or acquitted out of the words we have spoken every single moment in this life. So, huwag tayo basta-basta magsasalita. Lalo kung galit kayo, huwag kayong magsasalita. Siguradong bagsak yan. Yung galit mo, lalabas mo eh. Di ba? Kung galit ka, huwag ka magsasalita, maligo ka muna. Magpalamig ka muna. Amen ba? Ngayon, kung pag nakakangiti ka na, maiisip mo na yung tamang salita, sasabihin mo. Kaya lumalala ang mga away-away sa loob ng tahanan eh. Sagutan ng sagutan, parehas naman dispalinghado ang sagot. Wala nag-iisip eh. Pero sa taong mabuti, iniisip ng mabuti ang bawat salitang sasabihin niya. Amen? So, iiwan nyo to sa inyong gunita at alaala. Tandaan nyo ito. God wants everybody to be saved. Ibig ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Ibig ng Diyos na ang lahat makapasok doon sa karyang inihanda niya sa kanyang mga hinirang. Kaya lang, along the way,
maraming nadidisqualify. Dinidisqualify nila sarili nila sa mga salitang binibitawan nila. Amen? Dito na lang sa atin. Ako, itong aking pangarap sa lahat ng mga taga El Shaddai, pagpapalain kayo ng Diyos. Yung masama, magiging mabuti. Yung mabuti, yung mabuti, magiging the best. Amen? Totoo yan. Alam mo, kumibiro-biro lang. Pero ako naranasan ko sa buhay ko. Simplify na lang. Gusto mo ba ang buhay mo? Simplify mo lang. May problema dyan sa paligid. Kung ano-anong naririnig mo, huwag pamasinin yan. Problema nila yan. Amen ba? Ba't ko po problemahin yun? Amen ba? Kung hindi ko pansinin nila, problema nila yun. Diba? Basta ako relax. Sabi ni Derek Caparas, magkita kami, pagdating ko sabi niya, Brother Mike, kako bakit? Ano itong nakikita ko sa'yo? Kako bakit? Mas gwapo ka ngayon. Ang sabi ko kay Derek, bakla ka yata. Basta ulitin ko yung dito sa loob, ang premiere showing noon sa August 20 sa birthday ko. Yon dito, isang condo unit ang first prize. Hindi ko pa sasabihin sa inyo kung magkano yung ticket dito sa loob. Alam ko naman maraming mayayaman dito Amen. Sa labas naman, yung medyo katamtaman ang yaman, may inalok kasi sa akin yung pangkabuhayan, pwede kang pumisto kahit saan, bibigyan ka ng franchise. Lahat na pagkain nandoon na. Lahat na paninda nandoon na. Kahit saan ka pwedeng pumisto. Ano tawag doon? Postcard? Sa kanya, hindi postcard yun sa kanya Basta maganda sa maganda. Kasama na yung franchise doon. Susuplayan ka na ng susuplayan. Diba? Siguro mga worth 500,000 yung isa noon. So mamimili lang kayo kung saan kayo, saan kayo. Basta may ticket kayo. Pasisimulang mabibili niya ang ticket dito tuwing may gawain. O kaya sa Amor Solo. Kasi doon, ililista na yung number ng ticket, pangalan ng bumili, yung halaga ng ticket, pangalan ng nanay at tatay. Para pag may nag-claim, tatanungin agad, sinong nanay mo? Hindi na tatanungin kung sinong tatay mo. Nanay lang tinatanong ngayon. Bakit? Nanay lang nakakakilala ng anak niya. Totoo hindi? Yung tatay, duda pa yun Narinig na yung kwento. Nakwento ka na ba sa inyo yung kwentong narinig ko sa radyo? Ganito. Nung ako'y pumupunta pa sa Tagaytay, yung aking cook, mahilig makinig ng mga drama sa radyo. Narinig ko isang dramang ang pamagat, ang buhay nga naman. Pagkatapos sabi, Dear Kuya Cesar, ano po ang masasabi nyo dito? Sabi niya, yung unang 3 anak namin, ang gaganda. Sabi niya, pero yung pang-4, ang pangit. Kasi yung misis niya, auditor. Pumupunta-punta ko sa ibang bayan, nadidistino, pag uwi sa kanya, manganganak. Iniwan sa kanyang anak, maganda. Ito na ngayon, dumating yung pang-4, pangit. So nagduda siyempre lalaki. Ang sabi ng lalaki, bakit ganyan itsura ng batang yan? Sino ang tatay niyan? Sabi niya, galit siya. Sabi ng asawa, sino pa di ikaw? Tinan mo niya mukha.
Sabi, kamo. Eh, bakit yung tatlo? Maganda. Ikaw na, pakatanga mo. Hindi sa'yo yun. Purihin natin, Panginoon. Mga taga Saday, walang tatanga-tanga. Sapagkat walang hospital ang tanga. Amen ba? Lahat dito ay matatalino. Amen ba? Matatalino, mabubuti, magaganda at magagwapo. Amen? Ako, uwi na lang kayo. O, tapos na tayo. Let's give thanks with a grateful heart. With a grateful heart, Say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. give thanks. We give thanks. Kamay. O, itatapon ko sa inyo, ito'y binhi. Mabuting binhi. Ang isisigaw nyo, Lord, make me a very good person. Ulitin nyo nga. Lord, make me a very good person. Talaga? God bless you. Glory to God, glory to Christ Jesus. Ayan, mapagpalang araw po. Lord, make me a very good person. Amen. Ayan. Mapagpalang oras po sa inyo lahat. Po muli si Sister Daisy. Ayan, nandito pa rin po tayo sa bansang Canada. At ang ginamit po, syempre ngayon, ito'y another playback from July 12, 2014. So, ilang taon na po yun. So, ang ating ginamit na po ng lingkod, syempre, ang ating gwapong servant leader, Brother Mike Velarde. And ang ginamit po na gospel ay ang Matthew 12:33 to 36. So, ito po ay medyo nakakatakot po. Hahatulan tayo ayon sa ating, mawawalang sala tayo ayon sa ating sinabi. Mawawalang sala o parurusahan ka ayon sa iyong mga sinabi, sa mga salitang binitawan natin. So, yun, nakakatakot. Nakakatakot siya, pero at the same time, it's awakening. Pagtuunan natin ng pansin yung mga salita na binibitawan natin. So, and may correction lang dito si Brother Mike dun sa kanta na In His Time. So, sa Ecclesiastes 3, So, sa Ecclesiastes 3, chapter 3, verse 11, He has made everything beautiful in its time. So, all this time, all these years, so akala ko, in God's time or in His time. So, kinokorek po ng ating punong lingkod na God made everything beautiful in its time. So, hindi po sa desisyon ng Diyos, no? Hindi sa kanyang oras, kundi in its time. Because, sa tingin ko po, ang ating mga panalangin ay nakadepende po sa ating pananalig. Diba sabi po dun sa yung babaeng dinudugo, pinagaling ka ng iyong pananalig. So, in its time. So, depende po sa pananalig natin. Kung darating po ang ating mga kahilingan ay nakadepende po sa atin. Sa Genesis 1, chapter 3, dito po sa story of creation, no, ni Yahweh.
So dito po, nabanggit ng punong likod na napakaganda. Napakaganda po nito mga ka-pray partners, brother and sister. Sabi ni Brother Mike, gayahin natin ang Diyos. Nung nilikha niya ang mundo, nung nilikha niya ang liwanag, winika niya. Ang sabi niya, let there be light. Genesis 1:3. Let there be light, and there was light. Yan, di ba? So, sabi ng punong lingkod, gayahin natin ang Diyos. Tawagin natin ang liwanag. Tawagin natin ang mga blessing na gusto natin dumating sa ating buhay. At tiyak yun, darating. Tiyak yun, darating. Kaya napaka ano bang words ang pwede natin sabihin. Napakaganda, napakahalaga na pagnilayan po natin itong playback na ito, na bagamat ito ay playback na, napakatibay na ebidensya na God is with us, nakasama natin ang Panginoon. At lahat, anything, everything na hihilingin natin ay darating. So, wikain lang po natin, sabihin lang natin, at tiyak yun. Amen po. So, muli po, nag-aanyaya tayo sa mga ka-pray partners natin na hindi pa po nakakadalo sa ating ambel, ang ating lugar na pinagpala. At meron din po tayong radio station, 1314 AM band, ayan sa radio po. Pwede po kayong makinig at syempre pwede kayong dumalo sa ating mga gawain sa Sukat Parañaque, San Dionisio, Ambel City Grounds, every Tuesday and Saturday. Pero ang Tuesday po ngayon ay pastoral visit ng ating punong lingkod. At syempre sa Amorsolo Prayer Meeting sa 118 Amorsolo Building, Legazpi Street, Makati City, Philippines. Ayan, pwede po kayong mag-share dyan ng inyong mga sharing and testimony na kung paano po kayo binago at pinagpapala ng ating Panginoon. Ayan, to God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. And see you sa next video. Stay blessed, ka-pray partners.